Alright guys, let's talk about Easy App. Good morning everyone again. Okay. So ngayon, pag-usapan natin ang Easy App. Okay, for the people or mga tao na hindi pa ako nakilala, papakilala ko mabilis na mabilis. My name is Jason Laino. I was born and raised in Pangasinan. So ako po ay tubong probinsya. Hindi po ako talaga taga Manila. Nung ako po ay nag-college, saka lang po ako napadpad ng Manila. Okay? So sa mga taga Pangasinan dyan, okay? At saka sa mga taga Ilocano, yan. Mga kalahi ko yung mga yan. Okay? Sige, ha? Masantos, si Alapid, si Kayon Amin. Yan. Okay? So ako po, ang pangarap ko po talaga kung may Bisaya dyan, siyempre, dili nyo ko mabaligya. Oy! Okay? Well, anyways, ako po, pangarap ko po, nung ako po ay bata o nung college pa lang, gusto ko po maging professional model, pero unfortunately, hindi po ako naging professional model. Pero okay lang. Bakit? At least, dito po sa Empowered Consumerism, naging feeling model, ha? Kayo naman, pagbigyan nyo na, kayo naman. Okay. Well, anyways, I'm part of the training team. So, ako po yung isa sa umikot to, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Yan, halos buong Pilipinas na ikot ko na po for the past how many years here in Empowered Consumerism. Pero dahil po ngayon ay pandemic, nahinto po ang biyahe. Pero ang maganda po, dahil naman po sa technology, naikot ko naman ang buong mundo. Oh, diba? Buong mundo. Oh, diba? Bakit? Kasi ngayon po, sa Zoom ko po, kung sino-sino po all over the world. Yan, diba? Lupit. Okay, so for this morning, okay, ang pag-uusapan natin is Easy App. Ang ibig sabihin ay Empowered Consumerism Achievement Platform. Okay, ano yung pag-uusapan natin dyan? In this training, may dalawa po akong task. Ano yung task ko? Is what is easy and what is MLM. Okay? Tapos, why empowered consumerism? Yan, okay? So, yun yung mga task ko ngayong umagang ito. Kailangan masagot ko to. Okay? So, kailangan masagot ko to, ha? Alright. So, pag hindi ko nasagot to, nako, comment kayo dyan. Na, sir, di ko naiintindihan. Pero, imposible yan. Alright? So, ang request ko lang po, mamaya ko na ho kayo isa-shout out. Mamaya ko na babasahin yung mga comments. Alright? But, please do comment and para meron po tayong mga interaction. Ayan, okay? So, yung mga shoutout, mamaya na. Okay? Sige po. Alright. So, lagi ako tatanong na why should I attend training? Bakit kailangan umattend ng training, Sir Jason? Yan. Then I tell you the truth. You can never be successful in this business if you don't know your business. Ulitin ko, hindi ka pwedeng yumaman sa negosyong ito nang hindi mo naiintindihan yung negosyo. Ulitin ko, ha? Mahirap yumaman dito nang hindi mo naiintindihan ng negosyo mo. Kasi wala naman ganun eh. Di ba imposible naman yun? Yayaman ka pero hindi mo naiintindihan yung pinasok mo. Kalokohan yun. So, that is the main point. Kaya gusto namin na yumaman ka dito. So, ang uumpisahan natin, bibigyan ka ng mga training. Yun. Alright? So, training is your foundation. Diba? Kasi, ang unang-unang dapat na binibuild, pinapatibay, ay yung pundasyon. Okay, kaya nga, 'di ba? Pag may ginagawang building, 'di ba? Ang pinuuna, pinapalalim yung pundasyon, pinatitibay, 'di ba? Mas makapal, mas malalim, mas matibay. Bakit? Kasi nako, pag hindi matibay ang pundasyon mo, ay nako, yari tayo diyan. 'Di ba? Konting unos, konting earthquake, konting bagyo, bibigay agad. Oh, yan. So, ganun ka din dito sa Empowered Consumerism. Pag di mo naiintindihan to, tapos may magkwento lang sa'yo na pangit ito, etc., etc., o ito naman, oy, Allah, patay tayo dyan. Ay, Bisaya pa, si Dylan. Oh, sa Ilocano naman, anyamutan. Di ba? So, yun po yun. Okay? So, dapat, patibayin natin para kahit pag matibay ang building mo, kahit anong earthquake, kahit anong matibay na matibay ang building. So, matibay na matibay ka, yun ang pinaka-importante ngayon. Bakit? Kasi the importance of training enables you to develop the good attitude. So, attitude ang pinag-uusapan dito. Okay? Bakit? Kasi
attitude is more important than skills. Okay? Hindi ko sinasabi na pangit po ang ano ba ito? Hindi importante ang skills. Please don't get me wrong. Okay? Importante po ang skills. Okay po ang skills. Yun nga lang, mas maganda, ayusin mo muna yung attitude mo. Pag maayos ang attitude mo, mas aayos ang skills, mas papasok. Lalo na yung tinatawag na education. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi importante ang edukasyon, pero sinasabi ko is, pag okay ang attitude mo, tapos maganda ang education, pinagsama sa skills, ay okay na okay yan. Okay? So, again, dito, kailangan ayusin muna natin yung tinatawag na attitude. Okay? Kasi mahirap yan. Okay? Bakit? Kasi you have to avoid the acne attitude. Okay? Ano yung acne attitude, Sir Jason? Ano yan? Okay? Acne attitude. Ito yan. The truth. Sabi nga, the truth hurts, but the truth will set you free. Ano ibig sabihin Sir Jason? Yung acne, ibig sabihin, alam ko na yan. Yan. Yari tayo dyan. Okay? So, the truth, sabi nga nila, the truth hurts, but the truth will set you free. Successful people, they continuously learning new things. Unsuccessful people, they think they know it all. Yan ang problema sa maraming tao. Lalo na dito sa negosyong ito. Bakit? Narinig lang. Okay, hindi pa naintindihan, hindi pa naman na-experience, o na-experience, pero hindi naman talaga ginawa yung negosyo. Yan. Lalo na yung mga, sorry for the word, yung mga tambay, di ba? Alam mo kung sino, di ba? Lahat alam. Politika, showbiz, etc. Kaya tuloy, hindi nag-grow. Pero yung mga successful people, research ng research, basa ng libro, di ba? Hindi na ako lalayo, Sir Jurgen, Sir Arnel, yung BODs natin, mga training teams, pag magkakasama kami, nag-uusap kami, ano yung mga dapat panoorin, ano yung mga binabasa namin, nag-share kami ng knowledge. Why? Because we believe that hindi pa enough. Gusto pa namin mag-grow. Okay? Yun po, ganun dapat ang mindset mo. Okay? Dapat na, ang mindset mo, dapat mag-grow ka. Yan. Kaya nga yung attend ka lang ng easy up, tinatamad ka pa. Ano ba yan? O, diba? Hindi ka man lang nagdo-notes. O, diba? Patay tayo dyan. Hindi pwede yun. Okay? So, what if dito mangyari? What if bigyan ka ng kotse? Okay? Ferrari. Ferrari binigay, ha? Tapos, pagbigay sa'yo ng Ferrari, may pinapirmahan. Bigay lang to, hindi mo binili. Pinapirmahan ka, sabi, bibigyan ka ng Ferrari, pero itong Ferrari ito, hindi pwedeng palitan ng kahit ano. Okay? For sa duration ng nasa iyo yung Ferrari na yan, yung Ferrari mo na pula, hindi pwedeng palitan ng blue, pink, red, etc. So, kung yung kulay, ano yung itsura, ano yung tint, hindi pwedeng palitan. Okay? O, pwede na, libre naman di ba? Okay, di excited ka ngayon. Ang problema, pag park sa'yo, nung sasakyan, nagulat ka, flat, patay tayo. Yun lang. Flat. Ano ganyan? Itong Ferrari ito, perfect pa rin. Ibig sabihin, maganda pa rin yung makina, mahal pa din, okay? Maganda yung potential niya, okay? Yun nga lang, ngunit tatapwat, pag hindi mo pinalitan yung gulong, walang kwenta yung kotse. Bakit? Kasi pag pinilit mo yan, nang hindi mo pinalitan yung gulong, hindi makakarating yun sa paroroonan niya. Siguro mga 5, maybe how many kilometers, masisira yan. Bakit? Kasi wrong attitude is like a flat tire. You can't get far until you change it. Yun. So hanggat hindi mo pinapalitan, yung dapat mong palitan, then I tell you the truth, mahihirapan ka yumaman dito. Okay? So dapat ayusin mo muna yung attitude mo. Kasi nagsisimula lahat yan sa attitude. Okay? So, pilitin mo man, naku, baka makarating ka na lang. SEGE, maging Millionaires Club ka, pero ang dami mong cases, etc. Sayang. Sayang yung potential mo kasi Ferrari ang ganda sana pero then di mo pinalitan, din, hirapan ka. Yun ang importante. That's why, the importance of training helps you develop 100% belief in the system. Kaya hanggang ngayon, medyo urong-sulong ka. Yan. Bakit? Kasi nga,
kulang pa yung belief mo sa system. Okay? So ngayon, ang kailangan mong gawin is learn the business as soon as possible. Ulitin ko, learn the business as soon as possible. Kailangan, okay? Kailangan matutunan mo ito. Kung ano man yung ituturo ko sa ngayon, matutunan mo itong 5 ito. Okay? Bakit? Kasi meron pong tinatawag na 5 basic. Yan, okay? 5 basic training ng easy. Okay, ano yun? Number 1, kailangan within 3 months or 6 months, dapat, alam mo na yung marketing plan, yung eco, yung business platform natin. Hindi pwedeng hanggang ngayon, umaasa ka pa rin. Okay, umaasa ka pa rin kay coach, kay mentor, kay upline. Patay tayo dyan. Hindi pwede yan. Dapat ngayon pa lang, ito na yung minamaster mo, ito na yung sinasa puso mo. Gusto mong yumaman, marketing plan, hindi mo mapagtap, patay tayo dyan. Next, dapat alam mo na yung product, nasubukan mo na yung mga product. Okay? Katulad yan, may bago tayo, yung C Supreme, dapat alam mo na yan. Hindi pwedeng hindi mo pa nasubukan yan. Paano yan? Diba? Paano pag may magtatanong sa'yo? Tatanungin ka about product, hindi mo nagamit, tapos alam mo yung hindi mo pa alam kung para saan, diba? Hindi pwede yun. Okay? So dapat, itong mga tinatawag dito na basic, alam mo to. Okay? Agree ba kayo dyan? Agree kayo dyan? Kung agree kayo, thumbs up, thumbs up. Puso-puso naman dyan. Next, yung NECO. Okay? Para, we'll give you the bigger picture. Pero mabigyan ka ng picture. Okay? Kung yung pinasok mo. Okay? Next, yung Easy App. Ito po yun. Okay? Para mabigay sa'yo ano yung what is MLM or Shared Economy System. Tapos, why empowered consumerism yung maganda. Okay? Dapat maintindihan mo to. Last but not the least, yung technical training para yung know the house of DTC and a few basic company policies para alam mo at yung PMA, etc. Para saan ba to? Dapat alam mo to. Dapat naiintindihan mo to. Imagine mo kung alam mo tong 5 ito, itong basic na 5 na to, ay grabe, maniwala ka. Kahit sino man ng kausapin mo, foreigner man, may posisyon, may sinasabi sa buhay, relax ka lang. Kahit na sabihin mo hindi ka ganun ka pakatagal dito sa Empowered Consumerism. Pero pag alam mo yung 5 basic, you're very confident and I'm very sure na kaya mo mag-close ng deal. Bakit? Kasi dito pa lang sa 5 basic training na to, tataas na yung moral mo. Bakit? Kasi imagine mo, naiintindihan mo lahat to. Diba? Okay. So ngayon, lahat po tayo may pangarap. Okay, so pag-usapan natin yung pangarap. Okay? So ulitin ko, lahat tayo may pangarap. Yung mga nangangarap dyan, tapos ang tagal nang nangangarap, hanggang ngayon hindi pa nakukuha yung pangarap, ang tawag po dyan, bangungot. Bangungot. Joke lang. Okay? Bakit? Kasi pangarap ko ng pangarap, tapos hindi mo nakukuha yung pangarap mo, bangungot yan. Diba? Okay, well, anyway, so ngayon po, ito po yung mga pangarap natin. Kaya ano ba yung mga pangarap natin? Bahay, kotse, ano pa ba? Siyempre, savings, charity, siyempre, kung wala ng COVID, travel, yan. Okay? Pero, alam nyo, kung tutusin nyo, itong mga pangarap na to, kung you will look at it as a smart, ibig sabihin, specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded, pag titignan mo to, within 5 years, within 10 years, medyo mahirap. Kung ang pangarap mo, yung mga pinapangarap mo, yung bahay, kotse, diba? Yung mga ganun. To tell you honestly, mahihirapan ka kung hindi tama yung platform mo, kung hindi tama yung ginagawa mo. Okay? Kaya dito sa Easy App na to, tuturo ko sa iyo yung step. Okay. Kung paano mo marating ang mga pangarap mo. Okay, ngayon tatanungin ko, gusto nyo ba marating ang mga pangarap ninyo? Kung gusto nyo marating ang mga pangarap ninyo, comment ka dyan. Okay, comment ka dyan at sabihin mo, gusto ko marating ang pangarap ko. Yan, okay? Pag hindi mo nilagay yan, ako, hindi ka yayaman. Okay, yari. Okay, sa mga nanonood dyan, comment. Okay, comment tayo dyan. Okay, so ngayon, siyempre, lahat po tayo sisimula sa baba. Siyempre naman, naman na nagsisimula mo lang dito, nandun ka na kagad, nakuha mo na kagad yung pangarap mo. Mali yun. Okay, doon. Mindset natin, lahat tayo magsisimula sa baba. First step, you have to fix your good listening attitude.
So, ibig sabihin, yung attitude mo sa listening dapat maayos mo muna. Okay? So, listen. Okay? Bakit? Kasi, pag ikaw nakinig at talagang nakinig ka, you will learn. O, diba? Pag ikaw natuto, syempre, magtuturo ka. Okay? Pag nagturo ka, eto na yun. Maduduplicate mo. Di ba nga? Sabi nga lagi, di ba? Copy business ito eh. Ibig sabihin, kailangan maduplicate mo yung sarili mo. O, di ba? Pag na-duplicate mo yung sarili mo, yung alam mo, alam na rin ng mga business partners mo, good news, mag-delegate ka. Ay, sabi ng delegate. Siyempre, hindi pwedeng ikaw na lang lagi. O, diba? So, okay lang. Bakit? Kasi pagka na-duplicate mo na, may marunong na mag-product, may marunong na mag-lead, okay? May marunong na mag-echo, o, diba? Marunong na mag-closing. Good news. Bakit? Na-duplicate mo yung mga yan, di magiging confident ka. Pag yan na-duplicate, magmumultiply ka. Ibig sabihin, dadami. Okay, dadami ang isang Jason Lino, o di ba? Or kung sino man 'yan, di ba? Dadami leaders mo. Wow. Pag dumami ang leaders mo, siyempre, lalaki na yung business community mo. Pag lumaki ang business community mo, eto na. Lalaki na ngayon yung income mo. Pag lumaki ang income mo, makukuha mo na ang pangarap mo. Di ba? Yun yung tinatawag na perfect. Okay? Pero Sir Jason, bakit ganun? I've been in this business for about 6 months, 1 year, 2 years. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa yung malaking income? Hindi ko pa rin nakukuha yung pangarap ko. Alam mo bakit wala pa yung malaking income? Alam mo bakit? Kasi hindi mo pa pinalaki yung business community mo. Alam mo bakit hindi mo na palaki yung business community mo? Kasi naman, wala ka namang na-multiply. Alam mo, ba't wala ka na-multiply? Wala ka naman na-delegate eh. Alam mo, ba't wala ka na-delegate? Wala ka naman na-duplicate eh. Alam mo, ba't wala ka na-duplicate? Wala ka naman na-ituro. Bakit wala ka na-ituro? Wala ka naman na-tutunan. Bakit wala ka natutunan? Hindi ka naman talaga nakikinig. You don't have the good listening attitude. Sino ngayon ang may kasalanan? Sige, sagot. Sino? Anday ako. Sino? Anong yun? Ako? Loko ka. Yun. Ibig sabihin, sarili mo. Sarili mo pa rin. Kaya balik-balik na rin mo ang mundo dito. Okay? Pag hindi ka naging mayaman o hindi mo narating ang mga pangarap mo sa empowered consumerism, wala kang sisisihin. It all boils down sa iyo. Bakit? Kasi libre na ang training, nandiyan ang coaches mo, nandiyan ang mga mentors mo, ang company, susuportahan ka. Okay? Andito kami, we will coach you, we will mentor you, but unfortunately, kung hindi mo aayusin ang sarili mo, hindi mo gagawin kung ano yung mga dapat mong gawin, then I tell you the truth. Wala kang dapat ibang tingin kung hindi sarili. Right? So, ngayon, alam mo na kung anong gagawin natin pagsimula ka. Ngayon, what is MLM? Or ano ba itong business platform? Okay. Well, yung MLM po or multi-level marketing, dati pa ho, okay? Ito na yung ibig sabihin niya. Okay? So, the system of moving products from factory to consumers, etc., etc. Ang tawag ko dito, to tell you honestly, nosebleed. Okay? So, ngayon, gagawin natin, i-illustration ko ng mas maganda-ganda. Okay? Yan. Okay. So, may traditional business. Yung traditional business, ang ginagawa po, may factory, binibigay sa wholesaler, yung wholesaler, ibabagsak sa area agent, yung area agent, ibabagsak sa retailers, tapos yung retailers pupunta sa mga stores, tapos consumer, tayo po yon. Okay? Pag titignan mo, ang daming pinagdaanan. Kaya tuloy, yung mga product na binibili mo sa stores lang, medyo mahal na. Wala ka naman choice. Bakit? Kasi ka naman dumiretso ka ngayon sa factory, di ba? Bibili ka, isang paracetamol. Pastilan. Hindi pwede yun. At ang maganda dyan, o hindi natin nakikita dyan, yung tinatawag na
advertising. O, diba? Ito yun eh. Ito yung mga mamahal bayaran. Artista, GMA, ABS-CBN, TV5, radio, newspaper, print ads, or billboards. Tapos, magpapasponsor pa yung mga yan. O magkano ngayon ang budget yan? Ay, million budget. O, diba? Kaya nga, pag bumili ka na sa paracetamol, akala mo lang mura. Naku, akala mo lang. Pero pag totoo lang yan, pag pumunta ka doon o dumiretso ka doon sa factory, naku, wala pang ano yan, 50 cents yan. O, diba? So, ang sakit nun. Bakit? Kasi binabawi saan? Sa ating mga consumers. Okay? Pero this time, yung tinatawag na MLM or multi-level marketing, yan. Meron pa rin factory. Yan pa yung Nature's Way, Amfly, Wader, yan. Okay? DSM, mga partners natin. Ang gagawin dyan, ibabagsak na sa empowered consumerism. Pagbagsak sa empowered consumerism, wala naman na ibang pagdadaanan yun, di ba? Tayo na agad. Tapos na. O, diba? Tapos, ang malupit dyan, wala na tong mga to. Bakit? Kasi ang sabi ng mga may-ari, imbis na payamanin mo itong mga hinayupak na to, ang gawin natin, yung million budget natin, ibigay na lang sa mga artistang katulad ninyo. So ikaw na artista ngayon dito. Ngayon. So maganda, di ba? So it's an easy business, easy platform, and an easy lifestyle. Okay? So ngayon, how does it work? Okay, paano ba to nangyayari, Sir Jason? Okay, ito yan. Okay? So ganito yan. Before, yung tinatawag na old pipeline, yung dating nangyayari. Okay. Dati, sa hotel industry, may hotel, may travel agent, may travelers. Yung travelers po, hindi pwedeng dumiretso sa hotel. Okay, so lugi. Yung transport industry, bibili ng maraming kotse, kukuha ng prangkisa, okay? Tawag yan, transport operator, yung operator, okay? Pupunta siya sa mga drivers, kukuha siya ng marami para mag-boundary, kumita. Yung mga drivers, kukuha ng pasahero. So, end user lang talaga yung mga yan. Media industry, TV companies, kukuha ng prangkisa, etc. Ibibigay sa director. Tapos, yung director, kukuha ng artista, gagawa ng movie, or etc. Tapos, tayo, manunod lang. Diba? Tayo, masakit pa, tayo magbabayad ng kuryente, bibili ng TV. Diba? Next, last but not the least, yung application industry. Dati, may magdi-develop, diba? Tapos, mga telco o yung handset, yung mga Nokia, diba? Naalala niyan, Ericsson, okay. Kung anong nandyan, wala ka ng choice, diba? Kaya nga dati, pagalingan sa Snake, diba? Ewan ko, natandaan nyo pa yung Snake o yung Tetris, diba? Wala kang choice, yun lang yung nakalagay doon eh. Okay? Yun yung app mo, diba? So, wala ka ng choice bilang user. Last but not the least, yung retail industry. Okay? So, na-explain ko na yung manufacturer, wholesale, retail, tapos consumer. Okay? Ngayon, may tinatawag na new shared economic system. Okay? Ang yan. Ang ginagawa, yung ekonomiya, sinishare na ngayon. Ibig sabihin, hindi na yung mayaman lang, basta-basta, yung mga, malalaking kapitalista. Okay? Yung mga investors, hindi na lang sila. Bakit? Example. Sa hotel industry, meron na yung Airbnb, Agoda, etc. So, ibig sabihin, katulad ko po, nung punta ako ng Paris 2 years or 3 years ago, if I'm not mistaken, pag pumunta ako doon, imbis na kumuha ako ng hotel, nag-book ako ng Airbnb. Mas mura, pero solo ko yung bahay. Or pwede namang room lang, rent mo for 1 day, 2 days, 3 days. So, yung isang tao na may extra kwarto, pwede niyang iparent yun. O, diba? So, hindi niya kailangan kumuha ng isang hotel. Okay? Kaya hindi niya kailangan magpagawa ng isang hotel. Ang gagawin lang niya, may isang room siya, ayusin niya, tapos i-accommodate niya yung tao, babayaran siya. O, diba? Next, yung transport industry, yung Angkas, Joyride, o tapos ngayon, di ba, yung yung Grab. O, patulad ko, nung bago mag-pandemic, galing po ako ng Cebu or Davao, hindi ako matandaan. Pag landing ko ng Manila, imbes na susunduin ako, wala daw susundo sa akin. So, okay lang, sabi ko, mag-taxi na lang ako. Pagtingin ko sa taxi, haba ng pila. So, ginawa ko, nag-book ako ng Grab. Pagdating ng sasakyan, medyo maaga yung flight ko na, at 7 a.m. ata. Pagsakay ko, nagulat ako, babae yung nag-drive. Tapos nakapustura, nakapang-office. Eh, syempre, sabi ko, ano naman to? Tinanong ko na, sabi ko, ma'am,
nakapang office po kayo Grab, nag-grab po kayo whole day? Ay, hindi, sabi niya. Ang ginagawa ko kasi is every morning, bago ko pumasok sa office ko, kumukuha ako ng 2 hanggang 3 na pasahero para sagot na yung gas ko, sagot niya yung toll gate ko, libre na, and last but not the least, yung pang-lunch ko. Diba? Galing. O, diba? May ordinaryong tao, may sasakyan, extra sasakyan, okay? Kumuha ng pasahero, kumita. Diba? Ang galing ng shared economy system. Diba? Okay? Tapos, pauwi daw niya, kukuha ulit siyang 2 hanggang 3 para savings naman niya yun. O, diba? Ang galing. Sa media industry, o ngayon, di mo na kailangan director, di mo kailangan artista. Bakit? May content ka, may naisip kang prank, etc. Ang gagawin mo? Video mo, cellphone, upload mo sa YouTube o kaya sa Facebook, babayaran ka ngayon. Diba? So, ikaw na ang artista ngayon. Actually, in fact, pagkarinig ko, si Alice Gonzaga, malaki na po ang kinikita. Diba? Artista na naging turn na vlogger. So, diba? Last but not the least, doon sa application industry, diba? Ngayon, kung anong nasa cellphone mo, ayaw mo ng Mobile Legends, tanggalin mo. Gusto mo ng Candy Crush, ilagay mo. Diba? Choice mo na ngayon yan. Diba? Last but not the least, sa retail industry, tanggalin na natin yung mga wholesale, retail, etc. Consumer na, mag-uusap na lang po tayo when it comes to empowered consumer system. Diba? So ngayon, pwede ka ng tao na ordinaryong tao na pwede nang i-share ngayon. Proven system. Diba? Ganda, diba? Okay, Sir Jason, parang maganda to So, why MLM? Bakit ko papasukin ito? Bakit? Kasi ganyan. 50 years ago, di pa ako pinapanganak niyan, ang MLM, nag-exist na. Okay? Na-legitimate siya noong 1976 sa US. Okay? So, legal, okay to. 1976 pa. Okay? In fact, si Donald Trump, yung isa sa yung presidente ngayon ng US, sinusuportahan to. Okay? Yung MLM industry. Okay? At maganda dyan, noong 2013, kumita ng 178 billion. Imagine mo, 178 billion dollars po ang pinag-uusapan dito. Tinalo niya yung sports, yung music industry, yung video, movie, diba? Ito sabihin, talagang maganda to. Okay? Malaki ang pera dito. You have to believe in the concept of the new shared economy system or tinatawag na MLM. Bakit? Kasi this is the wave of the new future. Kung ayaw ko maniwala, sige, papatunayan ko sa'yo. Bakit? Eto yan. Ang mindset kasi ng maraming tao, pag hindi silang nauna o hindi sila ang nakaintindi muna, medyo pangit, the fear of unknown, ayaw nilang pasukin. Bakit? Kasi, nangangapa. Okay, di ba? Naalala niyo yung franchise o yung franchising before. Kung dumating sa Pilipinas yan, mayroong mga tao na galit. Bakit? Kasi imagine mo, pangalan pa lang, gagastos na ako ng 50,000, 100,000, 1 million. Bakit? Kasi pangalan pa lang bibilihin mo. Imagine mo, wala pang pwesto, wala pang mga stocks yan. Diba? Di galit na galit yung mga tao. Ayoko yan. Diba? Pero, ngayon po, nowadays, pag may nakita kang bago dyan, sa kanto, diba? Anong kagad ang connotation mo? Anong kagad ang nasa isip mo? Tatanong mo kagad. Magkano ang franchise team? Parang okay to Parang okay din mag-franchise dito diba? So, yun yung nangyayari ngayon. Ay, bakit? Kasi naintindihan na ng taong bayan, yung mga consumers parang okay to. Ganun din dito. Kaya marami dito na dahil hindi nakakaintindi, hindi umaten ng training sa tulad mo, medyo takot o hindi pa naiintindihan. Pero, etong credibility nito. Okay? Number 1, Ateneo na po, nagsaserve na po, may curriculum na 3-unit subject when it comes to MLM. Di ba? Di ibig sabihin, school na okay? Since 1999 pa, ibig sabihin sila mismo, school na, university na mismo, nagsabi na, okay ito, pag-aralan natin ito, kapapag-iwanan tayo. Okay? Next, yung Asia Institute of Management. Di ba? May special course na, hindi po incadang yan. Sa US, meron na din. Sa USA, University of Illinois at University of Houston. Tinuturo na to. And last but not the least, syempre, yung aking favorite school at napakagandang school. Okay, bakit? Syempre,
dito ko graduate sa De La Salle University. Diba? Imagine sila, may certificate course in direct selling and network marketing. Diba? Ibig sabihin, yung university na mismo, okay, nagsasabi na, pag-aralan natin to. Profession to. Okay? Yun nga lang, ang makakatawa dito, sa school, walang experience na tinuturo. Dito, sa atin, sa Empowered Consumerism, we are giving you the notes, the training, and the experience. Ito lamang na lamang ka ngayon. Okay? Are you proud? Diba? Ngayon, pag-usapan natin yung wellness revolution. Ano ba yung wellness revolution? Okay? Kasi, ngayong panahon, itong generation na to, okay, mahilig o gusto ng tao na gumastos, willing silang gumastos na maging healthy kahit hindi sila, kahit wala silang sakit. Okay? Ano sabihin nun? Parang ganito. Diba? Yung mga services na nagpapabata, diba? Yan. Yung mga gusto mag-relax, diba? Yan. Okay? Kaya nga sumikat si Manny and Pai Kalayan. Sumikat si Vicky Bello. O, diba? Sumikat ang maraming spa. O, diba? Yung mga gagastos ng willing ng 500 to 1,000 pesos, massage lang. O, bakit? Stress sila. O, diba? Okay? So, ngayon yung panahon ngayon. So, willing ang tao gumastos. Diba? Kay Manny and Pai Kalayan at saka si Vicky Bello, diba? Pag pumasok, walang hinaharap. Paglabas, gumastos lang ng hundreds of thousands, millions, may hinaharap na. O, diba? Okay, willing gumastos. Okay? Kaya nga yung mga kausap mo, sabihin mo lang may wrinkles ka. O, diba? Ano kagad sasabihin? Uy, ano ba product ninyo na maganda para mawala yung wrinkles ko? O, diba? Ganun kagad. See? Okay. So ngayon, the next question is, where can I find a stable company with a proven track record in MLM business? Dahil maganda yung MLM, okay? And the distribution of the health and wellness product. Wow, saan yan? Well, welcome to the wonderful world of empowered consumer business. Diba? Palakpakan naman yan. Okay, ganda, maganda. Okay? So ngayon, proven ba? Okay ba yan? Well, to tell honestly, 14 years, 6 months na lang, 15 years na tayo. O, diba? Nice. Okay? So, hindi na kailangan questionin kung legal ba to, maganda ba to. Bakit? Kasi sa awards pa lang namin, in 14 years, ulitin ko po, in and out of the Philippines, sobrang dami na ng aming awards. Okay? So, hindi na to dapat paulit-ulit. Okay? Dapat alam mo na to. Okay? So, kung medyo duda ka pa, ako na po magsasabi sa inyo, i-GMT mo. Okay? Ano yung GMT? Google mo! Okay? So, even our BIR, okay, kahit na gobyerno po, na-awardan po tayo. O, diba? Na one of the top companies na nagbabayad ng tamang buwis. So, diba? Okay? Tapos, nabigyan pa tayo ng best brand. O, diba? Ano yung best brand? Yung wala nang susunod sa best brand. Alam ka naman na anong gusto mong award? Very, very best. O, diba? Wala namang ganun. So, na-award na tayo ng best brand. O, di maganda na talaga tong company mo, yung mga brands natin. Okay? Sa anniversary celebrations, okay? Dati po, nung 5th year, okay? Sa Marikina Sports Complex. O, diba? Punong-puno. O, kaya na-ban tayo. Bakit? Kasi sobrang daming tao, nag-traffic po, hirap na hirap po yung mga taga Marikina. Kaya hindi na tayo nakaulit dyan. Pero good news. Why? Okay. Nung 9th anniversary, okay, pinuha na natin yung world's largest dome. At 5 times natin kinuha yan. Hindi ho lang isa. Not once, not twice, but 5 times. So, diba? Grabe naman yan. Anong nangyari? Hindi ko naman i-claim kasi yung mga iba, sabi nila, nahinggit sila nung 9th anniversary natin kasi, napuno natin. So, sila rin sumubok. Yan. Sa Philippine Arena. Diba? Sumubok din naman yung iba. Hindi lang naman tayo. Pero, nung 10th anniversary nila, sinubukan nila, parang may napansin ako. Parang puno daw. Puno naman, sabi nila.
Okay. So ako naman, medyo naduda. Bakit? Kasi nga, 5 times na tayo nagpunta dyan. So parang nung nakita ko yung taas, sabi ko, ba't parang hindi ako convinced. Bakit? Kasi, nung nakita ko yung medyo malayong part, teka lang. Teka, bakit parang may harang sa taas? Diba? Bakit? Kasi nung tayo, in 5 times, ang gumamit dyan, punong-puno hanggang tok-tok. O, diba? At, para ma-prove natin yan, meron pa tayong World Guinness Record. O, diba? Ang ganda naman ng kumpanya nyo, ha? Hindi lang one, at hindi lang po isa, dalawa po ang World Guinness Record ng Empowered Generation. Diba? Are you proud of this company? Diba? Okay, syempre ngayon, hindi naman natin pwedeng ituloy yung gathering. So, good news. Bakit? Kasi nung 14th anniversary, ginawa natin yung first ever virtual anniversary celebration. Okay. Ito maganda. Ito hindi official, pero nag-search ako sa mismong World Guinness Record website, and sabi dito, most comments on Facebook item in 24 hours, makikita mo is 377. Okay? Sabi 377. Kailan daw yan? Nung 2012. Okay, di daw na-break yung record. Sayang. Bakit? Kasi hindi naman natin to na asikaso or hindi na file at hindi naman natin ini-expect. So, pero pag titignan mo, in 5 hours and 30 minutes, hindi pa 24 hours ha, tignan mo naman yung comments natin. 1.7 million. Okay? Ang engagement, 3.8 million. Grabe, diba? Are you proud of this EC? O, diba? Kung proud ka, ha? Puso, react naman ng comment dyan. Okay? Continue. Okay? So, ito lang po yung company na dati po nangangarap lang na magkaroon ng sariling manufacturing plant. Pero ngayon po, good news. Bakit? Kasi may sarili na tayong manufacturing plant sa Giginto, Bulacan. Diba? Grabe naman yan. Tapos, ngayon po, may sarili na rin tayong property building. Okay, saan? Sa Cebu. Diba? Lupa pa lang yan, prime lot. Okay, binayaran po. Lupa pa lang 200 million. Yung building pa. Okay, di pa tapos interior. Siguro more or less magiging 1 billion po ito. Grabe, diba? Imagine mo yan. Tapos magdududa ka sa kumpanya mo. O, diba? Next, meron pang mga partners. Ang partners mo natin, hindi mo pipitsugin. Okay? These are Nature's Way, DSM, Amslife, Wader. Pag titignan nyo po yung background nila, billion-dollar company, billion euro, billion yen. Okay? So, ibig sabihin, big time po itong mga partners natin. Imagine mo, itong mga partners natin, hindi mo ito basta-basta makikipag-partner at lalo na lifetime sa isang company na hindi nila binackground check. So, ibig sabihin, definitely binackground check nila to, sinigurado nilang okay itong company ito, okay, yung financial analysis, etc. Pumasa tayo. Bakit? Kasi pag naging partner tayo at illegal tayo o pangit po tayo, tama yung pangalan nila. So, hindi sila basta-basta nakikipag-partner. So, nakipag-partner sila, so definitely, nakita mo na, sila nga nagtiwala sa kumpanya natin. Tayo pa kaya? Diba? Proud tayo dito. Next, sa product pa lang natin, ay tapos sa usapan. Bakit? Naniniwala ako sa lahat na nanonood dito. Okay? 100% po ako. Sa C24/7 pa lang, meron na kayong testimonial na maganda. Tama po ba? Diba? Okay? Next. Okay? Huwag po kayong matakot kasi lahat ng ating mga products ay FDA registered. Okay pa? Okay po yan. And last but not the least, we have an easy great news for you guys. Bakit? Kasi pag meron kayong kakausap o meron kayong mga doktor na kausap, okay? Baka sabihin na maganda yung product nyo, pero baka hindi namin tawag ito, yung mareseta. Okay? Relax ka lang. Okay? Sabihin mo, Doc, baka meron kanyang PPD, yung Philippine Pharmaceutical Directory.
Okay, bakit? Kasi yan po yung tinitingnan ng mga doctors. Okay, kung pwede nila i-reseta yung mga product. Good news. Pag pumunta ka sa health supplement section, nandun po ang C24/7, nandun po yung Complete, nandun po yung Vida, nandun po yung TD 24/7, nandun po yung Perfect White, yung Restrolife, yung Polydus, pati yung white light na glutathione, pwedeng i-reseta. Diba? Finish na this. Tapos na usapan. Diba? Ganun kaganda itong tinatawag mong negosyo at product mo. Diba? Palakpakan ulit natin yan. Okay? Magandang maganda. Diba? So, dapat you should be proud of this. Okay? Next is Empower Consumerism or Alliance in Motion Global, the number 1 company. Okay. Pagka number 1 kasi ang pinag-uusapan, medyo mahirap po yan. Gray area yan. Bakit? Kasi sabihin nila, wala namang batayan. Siyempre, pag iba kausap mo, sabihin, hindi, kami yung number 1, maganda kami. O, diba? So, medyo mahihirapan tayo. Okay? Mahirapan tayong makipag-compete pagka sabihin number 1. Okay? Pero good news, bakit? I-google mo na lang. Okay? Noong 2015 po, nag-google po ako. Okay, alam niyo naman yung Google. Lahat naman tayo may access sa Google. Okay? Pag binuksan mo yung Google, kinumpare ko po. Dahil 2015 pa to In Global, One Way, Dos, True Orange, at sana sila na. Tingnan nyo naman. Google na po ang nagsabi. Tingnan nyo naman. Yung kulay blue. Ang layo na. Okay? Ang layo na ng narating natin. Pero, sabihin mo sa akin, baka sir, luma na yun, 2015 Hindi ko pwede pagmayabang yan. Teka lang. Hindi pa naman tapos ng 2020. Di tingnan natin yung 2019. Tingnan mo naman. Old World. True Orange. Back Row. Dos. Tayo. Tingnan mo naman, Ay, grabe. Diba? Ang layo na. Are you proud? Palakpakan yan. Okay? Diba? Maganda. Nakakabaliw. Diba? So, what makes empowered consumerism stable? Bakit ba stable to? Okay. Well, number 1, okay, yung product movement natin. Ang reorders po natin nakakabaliw. Bakit? Grabe po. Okay? Ulitin ko, grabe po ang reorders natin. Yung mga iba nga, di ba, nagme-member dahil gusto lang makakuha ng malaking discount sa mga products natin kasi gusto nila kamahal o ganun nila gustong-gusto yung products natin. Di ba? So, product reorder pa lang, tapos na usapan. Di ba? Next, may safety net po tayo. Ibig sabihin ng safety net, ito yung dapat kumita yung company. Siyempre naman, hindi naman pwedeng meron bang negosyo na tinayo na malugi yung kumpanya? Di sayang. Hindi tayo sabay-sabay yayaman dito. Bakit? Magsasara din pala. Pero dahil po sa safety net natin, good news, stable po ang company natin. And online or offline, with pandemic or without pandemic, namamayagpag po tayo. Diba? Kaya stable tayo. Okay? Next, yung management, diba? Has over 100 years combined experience when it comes to this business. Okay? Kahit mga BODs natin, sila po yung nagpe-present at pupunta ng ibang bansa. Sila yung nag-iisip. Kaya nga tinatawag ito, pro-distributor company. Bakit? Kasi mismo mga may-ari na po ang experience nila dito. So, hindi nila ini-entrust yung company nila sa mga tao-tao lang na hindi naman sila talagang hindi na naiintindihan itong business na to. Diba? Sa vice president pa lang, I myself pa lang, sa training team pa lang, sa akin, 19 years of experience na po yan. Diba? Tapos, expansion natin. Ibig sabihin expansion, may mga BCOs po tayo. Iba ho yung BCOs natin. Iba pa ho yung branch natin. Diba? At iba pa ho yung abroad natin. Diba? Grabe. Ganun po. Kalawak yung business community mo, yung business network mo, kung saan-saan. Diba? Hindi lang pang Pilipinas, hindi lang pang Luzon, Visayas, Mindanao, at pang buong mundo pa. Diba? Yun, ganun kalupit yung kumpanya mo. Alright?
Tapos, yung travel incentive, siyempre, medyo hold muna kasi wala naman travel ngayon sa pandemic. Pero good news, okay, nag-iisip tayo ng mga bagong pakulo dyan. O, di ba? Magkakaroon na tayo ng, malay mo, magkaroon na rin tayo ng mga tinatawag na gadgets. So, di ba? Sinong gusto na nga, di ba? Mga gadgets. So, di ba? Next, yung scholarship program, hindi pa natin tinanggal. At yan pa rin po yung, scholarship programs natin. And, yung payout system natin, imagine mo kung itong company ito hindi stable, bakit kaya mag-monthly, mag-weekly, mag-daily, at mag-5 minutes? Grabe naman, 5 minutes. Ibig sabihin, kung kumita ka ngayon, may commission ka ngayon, pwede mo na kagad kunin yung commission mo within 5 minutes. So, diba? Very, very stable na company. Diba? Maganda ba yung kumpanya mo? Pag maganda, pumalakpak ka! Palakpak, palakpak mga tao dyan! Okay, puso! Okay. Dito na tayo sa masakit na katotohanan. Okay? Maganda pa yung industriya natin, pero ang masakit kasi dito, may mga masasamang tao talaga. Okay? Mga maitim ang budhit. Okay? Na talagang gustong sirain itong sirain itong negosyo natin. Okay? I've been in this business for the longest time. Mahal na mahal ko itong negosyo ito. Pero ang nakakainis po yung mga scammer. Yung mga talagang walang magawa sa buhay. Ginagamit pa yung industriya natin para sirain. Okay? Para sirain yung negosyo natin. Okay? Noong 2015, di ba? Meron yan, yung Goldex, etc. Di ba? Nakakainis. Yan, di ba? Tapos, meron naman yung noong 2016, ito, di ba? Davao. Di pa presidente dito si President Duterte, di ba? Grabe talaga. Ginagamit talaga yung industriya natin. Di ba? Multi-level marketing firm pang ginagamit. Nakakagigil. Tapos, sa Palawan, ayan, noong 2016, tignan nyo ba naman yan? Tignan mo naman. Itsura pa lang, Scammer na. Pero nakaloko pa rin yan. Imagine niyo. Naka 1 billion sa Palawan yan. Tapos ang product niya, bigas. Pambihira naman. Diba? Anong kalupit? Next. Yung HPI, diba? Ito naman, direct sales daw sila. Magbibigay ka ng investment mo, kikita ka ng 30%, diba? Tapos, ayan pa yung yung kapa-kapa. Ay, nako. Daming naloko. Sa Davao. Sabay, kung saan-saan yan, diba? Kung totoo, kung maganda talaga yung intention nito, kasi mga iba sabi, hindi maganda yan, etc. Kung totoo, kung maganda, okay, sorry for the word, pastor pang ginamit. Okay? Pastor pa siya. Bakit nung uhuli siya, kung talagang wala kang ginawang masabay, bakit ang dami mong baril, pagbarilan pa, sinundan pa yan nung regime. Isa pa yan. Okay? Last but not the least, yung bago po ngayon, yung Crowd 1. Sige. Ang dami-dami na nga, nanloloko ng mga tao, magpapaloko pa kayo. Okay? Kaya, kung ako sa inyo, gawin nating, mahalin nating industriyang ito, then, let's work together. Ibig sabihin, linisin natin yung industriya. Paano? Okay. Pag meron kayong nakikita o naamoy o alam niyo yung mga bago-bagong mga investment, etc. na kalokohan po. Yung grabe po. Okay? So, ang tawag po dito, you think, you examine, you study. Okay? So, bakit? Kasi, do not deal with them. Ang gawin mo kagad, pag alam mo na yung kakaiba na yung mga offer, yung alam mo namang kalokohan, okay? Kasi mga Pilipino kasi kaya dami na naluloko kasi ang galing magpaloko. Bakit? Kasi gusto nila mabilisan. Okay? Then, ito yung sasabihin ko sa'yo. Dito sa Empowered Consumerism, tatrabahuin mo kung ano yung kikitain mo. Ibig sabihin, legal ito, 15 years na po tayo. Okay? So, maganda po ang product natin. Na-explain ko na po lahat yan. Okay? So, dito, magtulungan na po tayo. Okay? So, pag meron tayong naririnig na mga bago, etc., isumbong nyo na kagad.
Okay? Ito po yung tamang department, okay, ng gobyerno. Huwag din na po sabihin sa amin, dapat sama-sama po tayo para malinis kagad. Okay? So, let's work strength in numbers para malinis nating industriya. Okay? Ngayon, kung gusto nyong makita kung paano ba maging stable yung company, kung ano ba titignan sa isang kumpanya. Okay? Tatlo po yan. Okay, tuturuan kita tatlo. Ano yun? Okay. Number 1, okay, yung management. Sino may-ari? Anong background ng may-ari? Mapagkakatiwalaan ba yung may-ari? Baka naman galing lang sa ibang kumpanya, nagtampo, etc. Okay, yung iba naman, investor, wala naman naintindihan. So, paano magiging pro-distributor yan? Investor yan. Ibig sabihin, kapatidista. Ibig sabihin, gusto niya, kita lang. Diba? So, mahirap yan. Okay, sino magpapatakbo niyan? Okay. Anong number 1? Bakit? Kasi ang hirap sumakay sa isang eroplano na malalaman mo, ang kapitan pala, ay kapitan ng barko. Ay, patay tayo dyan. Okay? So, dapat isipin mo mabuti yan. Okay. Number 2, siyempre yung product. Hindi pwede yung product, product-productan lang. Hindi pwede yun. Okay? Dapat yung product mo, clinically studied. Okay? Mababackupan ka ng manufacturer. Okay? Tapos, kahit may kausap ka na foreigner, may kausap ka na big time, hindi ka mapapahiya dahil alam mo. Okay? Alam mo na maganda yung product. Okay. Last but not the least, syempre, yung sistema. Nationwide ba yan? Kung nationwide, saan-saan? Ilan yung mga offices nila? Okay. May abroad ba yan? Worldwide ba? Offline ba? Kaya. Anong support ng online ko? Sino magtuturo sa akin? Mga trainers ba? Magbabayad pa? Etc. O, diba? So, yan. Na-perfect na po natin. Okay? Management, wala na po tayong masasabi. Doc Ed, Sir John, Toraconi, okay? Vice President, Training Team, staff, tapos na po. Okay? Alam na natin yan. Product na ko naman, hindi na pinag-uusapan yung product ng Empowered Consumerism. Tested, proven, at ang gaganda. System, we have already produced 20,000 millionaires, not only in the Philippines, not only in Asia, but all over the world. O, diba? Ibig sabihin, yung sistema, ayos. Maganda na. So, ikaw na lang ang inaantay namin dito. O, diba? So, yan po ang dapat isipin mo. Kaya kapag titingin ka pa, ba't ka pa titingin? Sa tatlong ito, perfect na ng Empowered Consumerism. So, wala na. Okay ka na eh. Okay? Okay na tayo. Right? So, ako po tapos na dito sa easy app na to. Okay? Thank you sa mga nanood at mag-take down notes. Please like my fan page. Okay? Ito po yung fan page ko. Kasi yung mga iba, in-add pa ako sa Facebook. Huwag nyo na po akong i-add sa Facebook. I-like nyo na lang po yung fan page ko kasi updated din po ako sa fan page. And most of all, you can also direct message me or private message me. Ako rin naman po sasagot sa aking fan page. Okay? So please, like, share, okay, my fan page po. Okay? So I think I am done. Okay? So sa mga, I think I am done. So konting shout out na lang po sa mga nanood. Okay? So I think thank you maraming mga nag-comment sila Nelly, si Criselda, okay? So daming nanood sa atin. Okay, so request ko lang po, meron lang po ako ipa-plug every Tuesday Vibe. Hindi naman po masyadong training doon, hindi heavy pero good vibes lang. Okay? So ako po yung one of the VJ. Kasama ko po si Ian and si Sir Perry Tapale. Okay? So, ayan, si Johaira. Okay, Johaira, ingat ka lagi. Okay, so I think I'm done. Thank you, guys. Next Sunday, ang training ko naman is Easy Principles. Easy Principles for an amazing business outlook. Yun naman ang topic natin dyan. Okay? So, magpa-shoutout si Nelly from Saudi Arabia. Ayan. Okay.
Uy, Shirley Maylem, ha? Kanina pa ito nagko-comment ngayon. Hello. Okay. So, again, guys, thank you. Goodbye. And I hope and I pray na wag give up sa pangarap natin. This is Jason Lino. Thank you and God bless you all. To God be the glory. Bye. Da 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 da. Bye.